Hello guys! So, ang topic natin for today, eto, mga gawin mo para mas lalo kang mamahalin ng lalaki. So, kung interesado kang malaman, panoorin ang video na ito. So, without further ado, alam nyo, ang lalaki, kapag yan ay na-in-love sa isang babae, yan ay mas lalong nagkakaroon ng interest sa iyo. Kaya, bawat galaw mo ay kanyang inoobserbahan. So, kung ano man yung ipinapakita mo sa kanya, maaring yan ay magiging hindrance or maging drawback or mas mamahalin ka. So, ating aalamin ang mga gawin mo para mas lalo kang mamahalin ng lalaki. So, at number 1, ito, yung be yourself. Alam nyo, ang mga lalaki, mas ma-appreciate niya kung ano yung tunay na ikaw. Kaya huwag kang mag-worry, huwag kang mag-alala, huwag kang magpanggap na hindi naman yung tunay na ikaw yung pinapakita mo sa madlang tao, lalong-lalo na sa mga lalaki. Just be yourself, okay? Napakahirap mag-pretend ng napakatagal kasi in the long run, talagang lalabas at lalabas pa rin yung tunay na ikaw. Ipakita mo kung ano yung natural mo. Of course, syempre, yung mga masama or yung mga hindi ka nais-nais na mga habits mo, yun ang pwede mong baguhin. So, ladies, just be yourself, okay? Number 1. Number 2, be aware of your appearance. Di ba? So, tungkol na naman ito sa nakikita ng mga lalaki. Paulit-ulit yung lagi kong sinasabi na kaming mga lalaki ay mga visual creatures. Kung ano yung nakikita namin, malaki ang influence doon sa aming appreciation sa isang bagay, lalong-lalo na sa mga kababaihan. Appearance mo yan, di ba? Mas ini-specify nito kung ano yung nakikita sa panlabas mong anyo. So, ito yung mga pananamit mo. Kung paano mo dadalhin ang sarili mo. Dress properly. Dress to impress. O, di ba? Hindi ibig sabihin na kapag dress to impress ay magsuot ka na ng kitang-kita na yung kaluluwa mo. Huwag ganon. Improve mo rin yung mga dapat ayusin dyan sa mukha nyo. Yung buhok nyo, di ba? Dapat maayos yan. Hindi yung kusot-kusot na parang yung buhok sa baba, yung itinatago dyan na hindi maintindihan kung ano ang direction nila. So, ayan. So, make sure na yung appearance mo ay mas pag-iigihan mo para mas lalong ma-attract at mai-inlove sa'yo ang lalaki. Number 2. Number 3. Be fun. Alam nyo, yung mga fun moments kapag magkasama kayo, napakalaki ang influence niyan sa nararamdaman ng lalaki sa iyo. Kasi yung mga light moments, yung mga happy moments nyo, mga funny moments, tumatatak yan sa isipan ng lalaki. So, lumalabas yung mga magagandang energy, yung mga gandang feeling sa katawan ng lalaki. Kaya yun ang talagang tumatanim sa kanyang isipan at sa kanyang nararamdaman sa iyo. Kaya kapag ganyan kang kasama, naku po, mas lalo siyang mahuhumaling, mai-inlove siya lalo sa iyo. Maging happy kang kasama, lalong-lalo na kapag kasama natin yung ating special someone. Number 3. Number 4. Learn to listen and avoid doing all the talking. Napapansin ko sa panahon ngayon, di ba, kadalasan kapag nagsasalita ang dalawang tao, minsan nagkakasabayan, nag-aagawan kung sino yung mas maunang magsalita. Nakakainis makipag-usap sa mga taong ganun. Nagsasalita ka pa lang, ay agad-agad kang ini-interrupt. At sila na yung gustong magsalita. Whoops, huwag ganun. Kasi kapag nagsasalita yung lalaki, hayaan mo siyang magsalita. Makinig ka, ipakita mo na interested ka sa mga sinasabi niya. Hintayin mo, matatapos din yan. At pwede ka na ring magsalita. Plus points yun sa lalaki. Kapag ganyan ang nakikita niya sa'yo, mararamdaman niya na interesado ka sa kanya, na nakikinig ka,
mas lalo siyang mai-inlove sa'yo dahil sa mga ganyang mga ipinapakita mo. So, ayan po, ang number 4. Number 5, have good morals. So, siguro dapat ang number 1 kasi ito yung magdi-define sa isang tao, mapababae man yan or mapalalaki. Kung ang nakikita ng lalaki sa'yo ay talagang may morals ka, naku, sigurado yan. Gustong-gusto niya na ikaw yung magiging potential na mate niya. Mas lalo kanyang mamahalin. Ganun. Kapag ikaw ay may good morals. Alam nyo kasi sa panahon ngayon, parang yung morals ng tao ay biglang nagbago na. Parang karamihan ay nagiging iba na. Nagiging masama. Nagiging evil kung paano umasta ang mga tao. Di ba? Kaya kung ano-ano na ang ginagawa, kung ano-ano na yung mga pinagsasabi, kapag ikaw, preserve mo yung mga morals mo, mas lalong mapapamahal sa iyo ang lalaki. Number 5. Number 6. Pamper him with little things. Wow, ang sweet kapag ganyan, di ba? Hindi naman mahalaga sa amin kung binibigyan nyo kami ng kung ano-anong mamahaling mga material na bagay. Of course, kapag talagang nakakaluwag, kumbaga kung walang problema sa financial at kayang-kaya yung mga ganyan, ay okay lang yan. Pero hindi namin hinahangad ang mga ganyan. Kahit yung mga maliliit na bagay, kahit yung mga appreciation nyo sa amin, yung pagpupuri nyo sa amin, pagpapakita ng suporta sa amin, yung pagpapakita na mahal nyo kami, concern kayo sa amin, yun ang pinakamahalaga sa amin. So kapag ganyan ka, mas lalong nakaka-inlove yun, di ba? Mararamdaman namin na, wow, mahal kami nito, di ba? Di ba? So, mas lalo kami napapamahal din sa inyo. So, yan ang number 6. Number 7, don't be a nagger. Oh, ito siguro yung isa sa lahat na ayaw ng mga kalalakihan. Oh. So, kung alam mo sa sarili mo na may tendencies nagiging ganyan ka, ay pwede mo namang baguhin, di ba? Of course, dumarating yung mga problema. Minsan talagang nagpapabaya yung guy, or minsan nagkakamalian, may mga kapalpakan din siya, pero mga ganyang mga suliranin, pinag-uusapan yan. Kaya, kung gusto mong mas lalong ma-inlove sa'yo ang lalaki, iwasan or hanggat maari ay stop yung mga nagging, di ba? Wala namang perfect na relasyon, wala namang perfectong tao, lahat ay may pagkakamali. Yan ay dapat pinag-uusapan, di ba? So, ayan po ang number 7. 2,000 years later. So, ayan po ang mga dapat mong gawin para mas lalo kang mamahalin ng lalaki. Di ba? So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.